Guys, this is your Anti-Crime Secretary Len at tayo po ay nasa Victoria Reyes Elementary School kung saan ito pong eskwelahan na to ay meron pong malaking problema pagdating po sa electrical wiring. At yan pong nakikita ninyo, nakahambala lang po yung mga wires nila doon sa bakal ng hagdan, which is napakadelikado po para sa mga estudyante at mga teachers. Kaya naman po kailangan nila ng immediate action at resolution para po doon sa kanilang problema. Yan po nakikita nyo yung ating operation manager na si Sir Mario, dala ang kanyang mga electrical equipment para po matulungan po natin ang ating teacher, no? So tinignan na din po ni Sir Mario, ni Sir JP at ng ating Vice President na si Ma'am Jen yung isang classroom, yung classroom po ni Ma'am, kung saan ang inayos naman po natin dyan ay yung electric fan at the same time yung wiring din po. So, kailangan po muna ng inspection syempre para masigurado din po natin kung ano yung pagkakasunod-sunod na gagawin at masigurado natin na hindi rin po maaabala ng matagal yung ating mga teachers. So, ako naman ay nag-ikot-ikot at the same time ako ang in charge sa documentation, pati po si Ellie ay nagbablog dito. So, sinimulan na ni Sir Mario na ayusin yung mga dapat ayusin. Ang inuna namin talaga is yung dito sa hagdan kasi nga po ito yung prone sa accident at the same time po ay yan nga inalian niya na yung mga live wire, no? Kasi talaga naman pong nakakatakot kapag ikaw ay napadikit meron pong ground. So, pinipare na din po ng eskwelahan ng kanilang guard at saka ni Sir Alex yung mga kailangan katulad po ng hagdan. So, totally po inayos, sinigurado na hindi po makakakuryente dahil syempre po kapag sinimulan po yan ay talaga naman pong wala po tayong ibang choice kundi hahawakan niya ng ating operation manager na si Sir Mario. So, nilinis ng maayos ito pong wire na hawak niya, yan po ay hindi na gumagana pero sisikapin daw po niya na mapagana pa, no? Kasi syempre yung wire naman po niyan ay maaari pang magamit, pwede pong papalitan na lamang. At the same time, hindi na po gagastos yung eskwelahan just in case na kailanganin nila ng another extension wire. So, dito po ay medyo natagalan si Sir Mario at sila Sir JP kasi po kami po talaga yung nag-a-assist. Ayan, alalay lang po doon sa hagdanan. Ako naman po ay nagpaikot-ikot muna, no, para makuha ko din yung tamang anggulo pagdating po doon sa kanilang mga gagawin sa electrical. So, dito naman po si Ma'am ay talaga pong kinakausap na ni Sir Mario para mabigyan po siya ng mga tamang advice po para hindi na po mauulit yung ganitong klase ng pagkakabuhol-buhol ng mga wire doon sa kanilang eskwelahan. Yun naman po ang kagandahan din sa atin sa CACG. Talaga pong yung ating officer in charge po na si Sir JP, si Sir Mario at si Ma'am Jen ay talaga naman pong ibinibigay yung lahat ng dapat malaman ng isang eskwelahan para po masigurado yung ating safety. So, inikot po namin para malaman namin kung saan nakadugtong yung mga wire na yun. Yun po ay modem doon sa baba. Ito naman po yung kanilang clinic. Maliit lang at hindi pa kumpleto pero at least nalagyan din po nila yan ng tinatawag na outlet kasi po talagang wala pong outlet yung clinic. So, nag-stop muna kami, pumunta muna kami dito sa classroom para tignan din po kung ano na yung mga nabiling gamit para kapag sinimulan po yan ay dire-diretso na po yung aming paggawa. At syempre, tinignan ko din muna kung ano ba yung nasa likod ng school, no? So, ito po yung likod ng school. Makikita dyan yung papunta doon sa may bandang paliparan. At ito po, muli ko silang binalikan at tinitingnan ko din po yung dun sa ICT room, which is ito pong room na to, no? Nakipaglaro muna si Pres doon sa mga bata at si Ellie. And then, ito pong video na ito ay talagang nakikipag-usap po kami sa principal, si Ma'am Jen doon sa principal para ipakita kung ano na po yung nagagawa, kung ano na yung nangyari at kung meron pa pong gusto si principal na ipadagdag at ipaayos. So, dito po sinisimulan na po natin maglagay po noong outlet doon sa loob ng kanilang clinic kasi po wala pong outlet o yung tinatawag po na saksakan. Syempre, just in case may kailangan na gawin na may kaugnayan po sa electrical katulad po ng nebulizer, no, doon sa mga bata, kailangan po meron po yung saksakan na hindi po sila gagamit ng mahabang extension wire. Kaya po pinalagyan na din po ng ating butihing principal ang kanilang clinic ng outlet po. At ako naman po ay from time to time ay
umiikot doon sa vicinity, ano na ba yung nagagawa, ano na ba yung natatapos, then take ng picture para sa documentation, para nga po doon sa pagbablog. At syempre, from time to time, tinitignan ko din po yung aking anak dahil nga palagi ko siyang kasama sa aking mga activity kapag po wala siyang pasok. At dito po, nakikita ninyo na nagtutulong-tulong na po si si Vice President at si Sir Mario para po may lagay na yung outlet noong clinic. So medyo nahirapan po talaga sila dyan dahil inilusot po doon sa kisame at medyo mahirap pong hanapin nga yung wire, no? Pero nagawa naman po ng paraan, kaya po nakikita ninyo, ayan na po yung flexible na sinisimulan na po nilang i-barena yung pader para po doon sa outlet. So medyo matagal din po yung paggawa natin doon, pero ang nakakatuwa po, kahit po matagal, kahit po medyo nakakapagod, nakakangalay at ilang beses din pong nakuryente dyan si Sir Mario, awa ng Panginoon, ay nandyan pa rin po yung protection ng Diyos sa ating mga kasamahan. Hindi po talaga biro kapag po electrical wiring yung pinag-uusapan, dahil talaga pong kaakibat po nito yung kaligtasan ng buhay nung gumagawa, no? So talagang tinignan na namin lahat, no, ni Sir Mario. Umikot na si Pres at saka si Ma'am Jen doon sa baba. Ako naman ay tagasunod para mag-video. Nakita din po natin na meron pong problem doon sa kanilang parang table ni Kuyang Guard. So kailangan pati po yun ay maasikaso sa susunod na pagbalik, or kung 2 or 3 beses man kaming babalik doon, at least masecure na din po natin na maayos yung wiring. Pagpasok pa lang ng eskwelahan ay wala na pong mapapansin or mapupunan na may problema po sa wiring. Yun naman po ay talagang nakakatuwa dahil tayo po ay ginagamit ng Panginoon bilang pagpapala doon sa ating mga eskwelahan, lalong-lalo na po mga kabataan. At ito po yung natapos na po natin. Just in case meron pa po silang ipaayos or padagdag, wala naman pong problema. Basta pasok lang po sa schedule ni Sir Mario dahil siya po talaga yung gumagawa niyan, at kami naman pong tatlo ni Pres at ni Vice President ay nag-a-assist po sa kanya. At ang kagandahan po nito, marami tayong nakikita na mga bagong tao, nakikilala, at nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na mai-introduce din po sa kanila yung ating organization. At syempre, dahil po sa naging busy, dinala ko po sila doon sa farm at nag-enjoy naman po sila sa scenery, at nag-enjoy lalo sila sa pagkuha ng mga gulay katulad po ng alokbate, kangkong, patola, gabi, no, yung mga kalamansi. At syempre po, hindi po mawawala na pinapakilala ko din po yung aking mga bagong kaibigan sa aking mga iba pang kaibigan para mas maganda po yung ating maging bonding. So I hope na enjoy ninyo yung ating video. Like and share, and God bless everyone. Hi guys, this is your Anti-Crime Secretary Len, at every time po na pumupunta kami sa iba't ibang eskwelahan sa Dasmariñas para po magbigay ng libreng serbisyo pagdating po sa electrical, under po ng CACG Dasmariñas, ang lagayan lamang po ni Sir Mario ay yung kanyang bag, at katulad ng nakikita ninyo ay balde ng biskwit. So naisip ko po, kailangan bilang professional at dala natin ang CACG Dasmariñas, nag-upgrade po kami doon sa metal toolbox. At the same time, meron na din po tayong iba't iba pang equipment na idinagdag para po mas maging maayos at madali po para kay Sir Mario na ating operation manager pagdating po sa pag-asikaso noong mga electrical wiring doon sa mga eskwelahan na pinupuntahan natin. Dahil po kami po ni Ma'am Jen at ni Pres JP ay kadalasan po na kanyang taga-abot. At kami rin po yung nag-a-assist sa kanya kung meron po siyang iba pang mga kailangan doon sa gagamitin para maayos po yung electrical wiring. At the same time, nag-suggest po yung pinakabata po nating vlogger na si Ellie na, Mami, dapat si Sir Mario meron po siya yung nakalagay doon sa gilid niya, no? So ayan po yon, yung hindi ko alam kung anong tawag dyan. So meron na din pong ganyan si Sir Mario. Dito naman po makikita po ninyo na ako ay nagbablog, at yung dalawa nating bata, si Ellie at saka si Zoe na anak ni Ma'am Jen, ay nakaupo lang. Syempre sila ay busy sa kanilang mga nilalaro. Ito naman po yung
yung inaayos dito sa classroom ng teacher nila Ma'am Jen. Dito po makikita ninyo na yung wiring ay pinadaan lamang po doon sa sahig at nadaanan din po yung pintuan ng banyo. Kaya po napakadelikado dahil po kapag palagi yan nagagalaw, pwede pong masira yung insulator at magkaroon po ng grounds at yung pong lagayan ng kanilang outlet ay nakabaligtad. Kaya po yan ay lahat ginawa ng paraan ni Sir Mario sa tulong ni Ma'am Jen, ng kanyang teacher at ni Sir Alex po. At ayan po, nakita ninyo inilalagay na sa taas. So lahat po ng wiring nila is nakalinya na po doon sa taas para masigurado po yung kaligtasan ng mga estudyante. At syempre po, marami po nangyari ngayong araw na to. Nagsimula po kami ng halos alas 2 ng hapon at kami po ay nag-uwian na ng alas 9 ng gabi. So ganun po kasi ganun din naman po, Monday pasukan na po, so hindi na po yan magagawa ng CACG Dasmariñas ni Sir Mario dahil po maaabala na po yung klase ng ating teacher. That's why okay lang na kami ay gabihin at yung mga bata nga po ay habang kami may ginagawa, sila din naman po ay abalang-abala sa paglalaro at pagdodrawing sa board at syempre yung mga gawaing bata, no? So dito po nagtulong-tulong na lang din po kami kung paano pa mapapabilis at mapapaayos yung mga dapat ayusin. At dahil ako lang naman yung walang masyadong ginagawa, nag-grade na lang ako noong ating toolbox para at least kapag may hiningi sa amin ni Ma'am Jen, si Sir Mario, familiar ako kung saan ko kukunin, yung kung saan nasan yung plies, yung electrical wire, yung barena, o kung ano pa man yung mga kailangan niya para iabot namin sa kanya. At dito naman po medyo madilim na po yan, kaya po may flashlight na po kaming ginagamit bandang alas 5 na po yan, tapos ito naman po ay medyo natagalan din si Sir Mario dahil nga po live po yung wire. May ilang beses po siya talaga dyan na kuryente. At syempre, ito naman pong si Sir Alex ay talaga naman pong todo assist din kay Sir para po mapagana yung mga electric pan na kailangan pong napagana. Bandang alas 5:20, talaga naman pong na problema kami dun sa wire na yun, dun sa outlet na yun, because 45 minutes hindi po gumana. So talagang medyo may kakaiba pong nangyayari. Pero at least naayos naman po. At ito po, inaayos na natin yung kabilang side. At totally naayos din naman po siya. At syempre, hindi po mawawala yung pahinga at kumain. Alas 9 na po kami nakauwi niya, So kailangan talaga tapusin muna lahat para at least kung kailan ulit tayo ipatawag ng school ay mababalikan po natin. At the same time, by August, kailangan na po tayo sa San Nicolas Elementary School. Kaya po talagang yung commitment ni Sir Mario, kami po ni Ma'am Jen ang kanyang manager. So sobra-sobra po talagang busy, Kaya po nagpapasalamat din po kami sa Panginoon na syempre natapos po yung kanyang mga gawain dito sa Victoria Reyes at nasigurado naman po yung lahat ng safety at yung para lalo na po sa mga bata. At syempre po inaanyayahan ko po ang lahat na kung kayo man po ay merong mga oras, kahit po 30 minutes to 1 hour lamang po, kahit 20 minutes nga lang kung kayo po ay malapit sa mga eskwelahan na pinupuntahan namin at sa mga livelihood program, iniimbitahan ko po kayo na dumaan po. Ang mahalaga naman po tayo ay nagkakakita-kita at nagkakakilakilanlan. At syempre yung mga ganitong bagay po, ito po ay walang bayad. Ito po ay kusang loob ni Sir Mario at kami po ni Sir JP, si Pres, si Ma'am Jen, yung ating Vice President, ay talaga naman pong nagtutulong-tulong para kahit papano naman po ay hindi lamang tayo basta organization. Tayo po ay isang organisasyon na nagbibigay ng libreng tulong, lalong-lalo na po alam naman natin na mahal magpa-electrical wiring. Pero si Sir Mario po ay talagang kusang loob na nagbibigay ng kanyang serbisyo at kakayanan sa pag-aayos ng mga wiring sa eskwelahan. So ito po ay wala pong bayad, wala pong hinihintay na kapalit ang ating organization, kundi purong tulong lamang po talaga. At kami po ay masayang-masaya every time na meron po tayong natatapos na mga gawain sa eskwelahan. Nakikita natin at nasisigurado yung safety ng ating mga teacher at higit sa lahat ng ating mga estudyante. Bukod po doon, mas unti-unti na po tayong nakikita
nakikilala dito sa mga eskwelahan na talaga pong maaari po nilang tawagin kung sakali man po na meron pong mga pangangailangan na aayusin doon sa eskwelahan sa abot po ng ating mga makakaya at ng ating mga schedule. So, sana po balang araw makasama po namin yung iba nating member. At ito po yung before and after. And God bless everyone!